Naging mainit nga na supin at kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang kontrobersyal na balitang lumutang na si Vice Presidente Inday Sara ay malapit nang maupo bilang Pangulo ng Pilipinas matapos ang umano'y planong pagbibitiw ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. sa kanyang posisyon. Ayon sa ilang ulat, tila ba nawawala ang tiwala ni Pangulong Kuting ng Norte sa kanyang kakayahan harapin ang mga hamon sa pamamahala, partikular na sa gitna ng tumitinding reaksyon mula sa publiko. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa palasyo ukol sa usaping ito, marami ang nag-aabang kung totoo bang magaganap ang sinasabing pagbibitiw ng Pangulo. Sa kabila nito, nananatiling tigom ang bibig ng kampo ni VP Inday Sara ukol sa isyong ito. Ngunit may mga espekulasyon na handa siyang tanggapin ang hamon sakaling mangyari ang transisyon. Ilang eksperto na sa politika ang nagsasabing malabong mag-design si Pangulong Kuting, ngunit ang mga chismis na ito ay nagpapakita ng umiiral na tensyon sa pamahalaan. Ang mga taga-suporta ni VP Sara ay tila umaasa na magkakaroon ng bagong liderato na maganda na magdadala ng pagbabago sa bansa. Patuloy na nag-aabang ang publiko para sa mga opisyal na detalye ukol sa balitang ito. Hanggang sa ngayon, nanatili itong usap-usapan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Para nga sa kabuang detalye at impormasyon, panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na para lagi ka namang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga walang sawang taga-suporta naman natin dyan ay walang labis po akong nagpapasalamat sa inyo or buong puso po akong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa ating channel at pagsuporta sa pagpapahayag ng mga balitang maganda at maayos at ang pagpoprotect or mga balitang nagpoprotekta sa ating mga mamamayan dito sa ating bansang Pilipinas. Muli po mga kaibigan, huwag kakalimutang mag-like at i-share ang ating mga videos. Ni Larry Gadon. Tama, thank you. Thank you, sir. One last follow-up from GMA7. Okay naman to si Mike. Minsan lang ako dito sa Zamboanga City. Time out daw. Yes, ma'am. Ma'am, follow sa question on this, ma'am. So what's your take on that, ma'am, na halos pinagsabay-sabay itong tatlo, tapos meron parang pending na magpa-file pa po ng disbarment case against you, kaya po? Oo. Well, kasama din yun, ma'am. Kasama din yung lahat na sa Bisaya pa, tira bahala kung unsay mo tikit mooy ko anon, may mudaog, ano ba? So babanatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Na siya. Yesterday you mentioned na isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG na o PSC sa inyong DPSPG. But now that they are totally replacing all your security sa PSPG ng PNP, I'd like to hold comment dyan, ma'am. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw AFP, pulis na lang. Ngayon, meron na naman daw AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Advice ko dito sa mga tao na ito, mupo muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. Sa katulala, Sara Tulabi of FEBC. Pag gumaganyan ba ako na aapektuhan yung sound? Okay. Good afternoon, VP. Since natanong na po yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. I-report nyo lang po ba ito officially, ngunit nasabi nyo hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong pulis na hindi nila alam
ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Secretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Ayan ang sagot dapat ng tamang tao. Yung tao na tama mag-isip, yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing, wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Ms. RG Go, Daily Zamboanga Times. Last question po. Yes, VP, magandang hapon po. RG from Daily Zamboanga Times. I would just want to ask po, with what is happening, may satellite office po kayo na mga nagsira din po. No? So, dito, ang satellite office na hindi nagsisira. Servisyo sa Zamboanga lang pati sa Basilan, Suluan, Tawi-Tawi. How will you anong assurance niyo po na tuloy-tuloy yung serbisyo with what is happening now? Yes, ma'am. Bago po ako sumagot, ma'am, may I just say, I love your color green ngayong hapon na ito. Halata-halata naman, ma'am. Oo. Huwag, ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Huwag ka po mag-green. Suspended ka na bukas, ma'am. Sandali. Okay. Yes. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At in person yung meeting namin ng satellite office lead sa Western Mindanao kasi papunta kaming there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So 40 minutes papunta, nag-meeting kami, 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So masaya ako dahil nagawa namin yun in person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh. At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta malaki din kasi itong building na ito, malaki din ang renta. So, yun ang plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am. Tsaka maghahanap kami ng mas mababang renta. Ma'am, very last question relayed by the OVP Media po. Baka may sagot po kayo sa sagot ni DA Secretary Q. Laurel tungkol sa 20 pesos bigas na remarks niyo po kay BBM versus BBM po. Ano ba sinabi niya? Pwede saan sinabi ni... This is relayed by the OVP Media po. Yung baka may sagot daw po kayo regarding sa sagot ni DA Sec Q. Laurel tungkol sa 20 pesos bigas remarks niyo po versus BBM. Ano sinabi niya? Hindi ko alam. Sorry. Hindi ko alam kasi ano sinabi ni... Wala. Sorry, din. Ma'am? Ang sabi po niya ay matalino naman siya, di ba? Iba yung panahon noon at ngayon. Pag-aralan niya muna bago magsalita. Okay. Yes. Tama naman siya doon. Matalino talaga ako.
Ano nahiya naman ako. Yayabang, di ba? Kasi siya naman yung nagsabi na matalino ako. So, Secretary Laurel for saying na matalino ako. Finally, meron sa administration na nag-recognize kung gaano katalino si Inday Sara Duterte. But, pero saan napupunta? In fact, meron po ako naririnig dito sa baba, sa kung saan man po ako, sa isang probinsya, na first tranche pa lang, hindi na alam ng lokal kung paano pa nila ibibigay dahil covered na lahat. So kinakailangan mag-isip na sila ng bagong sektor para mabigyan lang ng rason na bigyan sila ng ayuda. Na-imagine niyo po yun? Na-imagine niyo po yung pera natin, yung pinaghihirapan nating pera, dinodoble. Palangga, nagurgor yung kay Sara, ha? Kaya ipasok ko muna yung Zoom. Just bear with me, ano? Grabe talaga to, yung press ko ni Inday, nagurgor. Nakikita niyo ba yung mga proyekto? Nakikita niyo ba yung mga Kayo po ba nararamdaman niyo na pag umuwi kayo galing yung airport po ba? Doon man lang, nararamdaman niyo po ba? Nararamdaman niyo po ba yung sulit na pinagpaguran nyo? Nararamdaman nyo po ba yung sa airport? Yun lang po. So, ang dami po talagang questions din po eh. Kaya nga po, lagi nilang pinupukol kay Madam VP Sara. With tutuusin, ang mga Pilipino, nararamdaman din yan. Nararamdaman po ng mga totoong Pilipino na nahihirapan, naaabusado rin sila and all. Kaya din nagagalit din po sila. So, pinaka nakaka-sad po na reality is yung PhilHealth. Ako po, ang lolo ko po ang unang nagtaguyod ng PhilHealth dito sa Pilipinas. Medicard po ang tawag dyan. Dati pong Secretary of Health ang aking ang lolo. Siya po ang nagtaguyod ng Malalinig mo pa lang yung mga nangyayari sa PhilHealth na yan, ang nakakalungkot. Kasi para po talaga sa mga Pilipino at para po talaga yan. Palangga, grabe ha, nagorgor yung live ni Inday. Grabe. Nagorgor. Attorney Harry, pwede na pong magsalita within 2 minutes si Katrina Verona. Ma'am, paki-unmute po. Pwede na po kayong magsalita in 2 minutes po para marami pa tayong matawag po. Ma'am, nakapagsalita na po ako. Okay. So, tapos na pala. Wait lang ha. Kasi For public information din pala. Yung mga gusto lolo Nini Pimentel is my lolo. Okay. Sir, pwede ho bang pa-mute na po yung sarili nyo para hindi pumasok yung... Mga palangga, naka-live kami ngayon sa Zoom dahil inabangan namin yung mga magiging reports grounds sa EDSA. Kaya naman mag-antabay lang po kayo. Wala na naman pong tulog ang inyong palangga. But again, naka-focus. Tinitignan natin si Inday. Pero hindi ko alam sa akin lang ba may problema o nagorgor talaga ako. Ayan, nagorgor talaga si Inday. Nagorgor ba? Paki-comment na dyan palangga. PDP party. And I am not a member of PDP. They've been trying to recruit me and I've been telling them sa party po naman ng that I am free and I don't have to answer to a political party and I don't have to toe the line. Sa mga kababayan natin, wag po tayong mawalan Dito ng na lang muna tayo palangga. pag-asa at wag po tayong mawalan ng tiwala sa ating mga kapulisan at sa ating mga sundalo. Kung pwede ko nga lang pong ipabasa sa inyo. Actually, ginorgor nila yung sa page ni Inday. Pero sa mainstream, parang, I don't know kung okay ba. Basta so far, dalawa yung computer, naka-cellphone pa ako, nakadalawang laptop ako, nawawala si Inday. Kaya dito, grabe talaga to mga Jotang Ginemes, mga palangga. Pakinggan muna natin, sister, sa Zoom. Ina-avoid na po ng ating mga uniform services. Yung pong nangyari nung kagaya po nung
EDSA 1 at yung pong mga sunod-sunod na kudeta noong nakaraang panahon. Na ang nangyari, ang nagkakasakitan ay yung pong kapwa sundalo o kapwa pulis at higit sa lahat, nadadamay pa po yung mga sibilyan. Kaya kung mapapansin nyo po, nung nangyari po itong EDSA 2, yung pong nangyari is withdrawal of support na lang. Kaya po, wag po tayong mawalan ng pag-asa at tiwala sa ating mga armed services. Malaking bagay po kasi at ang kinasasama po talaga ng loob ng bawat isa sa amin, yung mga retirado na at yung mga nasa serbisyo pa, ay ito pong pagtaguyod sa mga komunista sa ating gobyerno. Napakasakit po sa amin yan. Napakasakit po. Kung mailahad ko lang ho sa inyo yung pinagdaanan namin nung kami nasa serbisyo pa para po ipaglaban, ipagtanggol ang kalayaan ng bansang ito. Sakit po sa amin yun na yung mga komunista na kumakalaban sa ating bayan, sa ating pamahalaan, sila po ngayon ang nandyan, nagpapakulong ng mga matitinong tao. Napakasakit po nun. Kaya sa akin lang po, yung pong pakiusap po namin sa inyo, yan pong ating pagsasama-sama kapag ka po yan ay dumating doon sa tinatawag natin na critical mass. Kapag ka po nakita ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga kapulisan, malalaman at makikita po natin kung ano po yung magiging kahinatnan ng mga pinagagagawa nilang pang-aabuso ngayon. Marami po sa ating mga kasama, hindi lang po kumikibo, hindi po nagsasalita. Pero pag sinasabi ko po sa inyo, magtiwala po kayo. Huwag lang po silang gumawa itong pong mga nang-aabuso ngayon na sumobra pa sila, na meron pa po silang gagawin na mas higit pa sa mga ginagawa nila ngayon. Alam ko po, ito po yung aking obserbasyon na sinasabi sa inyo. Alam ko po, marami pong mga matitinong pulis at matitinong mga sundalo na magtatanggol po sa ating mga mamamayan, sa ating taong bayan. Kaya po, yun lang po ang aking pakiusap. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Ilalaban po natin ito. At higit po sa lahat, magdasal po tayo. Pagdasal po natin ang ating bayan. Pagdasal po natin na yung ating pong mga namumuno ngayon, lalong-lalo na po yung mga nasa military at sa pulis, na maliwanagan po sila. Yung pong mga nasa itaas. Dahil po yung mga nasa ilalim, nag-aantay lang po yung mga yan. Kung sabi ko nga po sa inyo, kung maibabahagi ko lang sa inyo at mababasa niyo po yung mga saloobin nila. Talaga pong alam po ng mga ng mga sundalo at pulis natin kung ano nangyayari. Hindi po sila bulag. Kaya wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Yun lamang po. Mabuhay po tayong lahat. Suportahan po natin ang ating ginagawa ngayon dun po sa EDSA. Yun nga po rin pala, kung halimbawa nga po na pinataboy tayo dun sa sinasabi nilang EDSA Shrine na kanila daw yun, hindi raw po pwede dong mag-rally or whatever, pero pagka sila po pwede. Ang pakiusap ko lang po, siguro gamitin natin yung People's Power Monument. Malapit lang po yun dun. Freedom Park po yun. Pwede po tayo mag-ipon dun. Yun lang po yung suggestion ko. At maraming salamat po. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Yes. Maraming salamat sa iyo, Sir John Galang. Thank you for your service. Tama po kayo. Katulad nga na napag-usapan namin kanina sa aking mga palangga, na hindi naman po nakukuha ang itong sa isang araw itong ating movement, peaceful movement, na kung saan inihahayag ng bawat Pilipino yung kanyang hinaing sa gobyernong hindi na po dapat mapagpatuloy dahil unang-una, hindi po fit ang isang Pangulong addict sa ipinagbabawal na gamot. Kaya wag po kayo mawawala ng tsansa at gana, or wag kayo maging hopeless. At even yung mga trolls na ginagamit nila Lisa, isa yan sa kanilang strategy para panghinaan ng loob ang mga Pilipino. Ang gagawin nila niyan, pupunta sila sa mga vlog ng mga Duterte supporters na nandoon sa rally
at lalansihin nila yung mga nagko-comment na, oh, wala namang tao yan, ganyan, ganon. Panis kayo, wala nang sumusuporta sa mga Duterte. Yan po ang strategy nila para panghinaan tayo. Pero tandaan nyo, sabi nga ni Sir, di ba, nagsisimula yan sa maliit, sa na pagtitipon hanggang sa lumaki ng lumaki. Wala naman pong peaceful revolution na naganap sa buong mundo. Kahit i-search nyo yan dyan sa internet. Madalas po yan ay nagtatagal ng linggo, 2 linggo, ang iba buwan. Kaya huwag po kayo mawala ng pag-asa dahil hindi natin yan makukuha sa isang araw. Huwag po kayo panghinaan sa mga naririnig ninyo sa mainstream media dahil they're there para gamitin ng gobyernong ito. Ang kanilang intention yan ay talaga namang magpakalat ng kasinungalingan laban sa mga Duterte at laban sa mga Pilipinong naninindigan. So, lakasan niyo po yung loob nyo. Sabi nga natin, noong mga nakaraan, magsimula tayo sa 5, 10, 20, 30. Hindi naman nagsisimula ang lahat sa malaki o sa mataas. Laging nagsisimula sa maliit o sa mababa. At sa sama-sama nating effort, papasaan ba't mananaig din ang tunay na boses ng bayan? Maraming salamat, Sis Maharlika. Ang susunod po nating magsasalita ay si Ma'am Teresita Olaita. Ma'am, paki-unmute po at magsalita po kayo within 2 minutes, ma'am. You have the floor po. Alam ko po na nagsalita na ako kanina. Kaya lang, dadagdagan ko lang po yung sinabi ni PRRD na na-experience tayo ngayon ng hemorrhage dahil fina-follow up ko po yung mga kaperahan na mga nilulustay ni Tambaluslos at saka ni sino yon, si Ko from Bicol. And yung mga statements din ng speaker, Senate Speaker, Senate President, si Chis Escudero, nakakasugat sa puso talaga. Kasi yung kaperahan natin, mula sa, katulad ng sinabi ni Inday Sara, our Vice President, legal money and illegal money. So, hawak na po nila lahat. Kaya tayo po, lalo na po tayong mga nasa labas ng bansa, napaka-helpless natin, hindi tayo makauwi para mag-join at ando doon sa rally. Kaya ang magagawa natin is to continue to influence yung awareness at makinig sa bawat isa kung ano ang mga sinasabi at anong sinasabi ni PRRD, anong sinasabi ni Vice President. At saka nila Attorney, nila Maharlika, lahat po kailangan magtulungan tayo, palakasin ang ating isip. Maraming salamat po kay Sir John, yung officer, at Sir John Galang, maraming salamat po na nakasapi namin kayo kasi ang sakit na ang mga pulis ay ginagamit para labanan ng mga mamamayan na I believe hindi naman kayo in alignment sa pag-iisip ng mga nagkukumand katulad ng nangyayari sa KOJC. That is a very big example that ina-apply nila ngayon kay VP Sara. Ang sakit-sakit talaga. Napipilayan talaga nila. Narinig ko si Risa Ontiveros, ang kalaban talaga natin ay ang mga CPP, para magkaroon tayo ng kapayapaan. Sila ngayon naghahalikan sila doon sa Congress. Ang sakit, sila ngayon yung nakikinabang dito sa pera. Samantalang pati pera sa PhilHealth, yung Maharlika Fund, isa na ako doon sa nag-aalala dahil pensioner din po ako ng
ng GSIS, SSS, Mahardika Fund, and yung pong ibinenta nila na ginto. At saka yung pera na nakukuha nila ngayon sa Pogo, doon sa SONA ni PBBM na pinalakpakan yung 5,500 daw na finished accomplished flood control projects. Umulan lang ng konti, na-expose ang katotohanan. Hanggang ngayon, hinahanap. Yes, patuloy pa rin po na nagko-comment ang ating mga kababayan. So, ayun na nga palangga, naka-live ako, multitasking ako ngayon, Dahil nga si Inday Sara ay kinasuhan nga nila ng assault. Ito po ay lahat ay utos ni Liza Tanas. Grabe, talagang live na live ngayon si Inday Sara pero nagkakaproblema tayo na gurgur siya. So, I hope, makabalik siya at mamaya na lang natin panoorin yan dahil ginugurgur yung ating mga signal. Okay? Tignan natin. May papakita lang tayong video, no? So talagang ito ay gawa ni Liza Tanas. Lahat ito ay ginagawa kay Inday Sara ay ginagawa din sa akin dahil yung pagkakaso nga nito 4 hours ago, ang sabi dito sa balita ng Philippine fake news agency. The Quezon City Police District has filed cases against Vice President Sara Duterte and Vice Presidential Security and Protection Group Head Colonel Raymond Dante Lachica before the Quezon City Prosecutor's Office on Wednesday, November 27, 2024. This includes charges of direct assault, disobedience, and grave coercion. Following last weekend's confrontation between the Duterte and police officers who were tasked to secure the transfer of her Chief of Staff, Undersecretary Zulaika Lopez from St. Luke's Medical Center to Veterans Memorial Hospital. Mga kababayan, ipapakita natin ang video sa inyo na nangyari doon sa... Ayan. Tignan mo. Ngayon sila pa ang mambaliktad. Yan ang putang inang pulis na to, mga kababayan. Ito pa yung isang video. Ayan. Nakita mo yan? Sino ngayon lang ng assault dyan, mga putang ina nila? Ayan sila dyan, na pinigilan nila yung pangaharas ng polis. Kasi, mga kababayan, ang storya niyan na ginawa nila, kaya pala nagmamadali, yung mga yawa na yan, na isara yan, kasi may order sa kanila sa taas para dalhin, okay? Para dalhin sa Women's Correctional. Ito si Attorney Zulaika. Well, yes, yeah.